Sa sandaling nakauwi ang aking asawa, agad niya akong sinalubong malalakas na sampal sa makabilang pisngi sabay sigaw walang laman ang pitaka ko, magnanakaw ka, dahil pinaratangan niya ako bilang isang kriminal. Kalmado kong sinabi, titignan ko ang hidden camera at tatawag akong pulis. Ha? Ang tanging nasambit niya. At ang resulta ay talagang nakakagulat. Ikaw na pusakal na pusaka. Ikaw ang kumuhang pera sa pitaka ko. Hindi ba? Ang malakas na kalabog ng pinto sa harapan ay kasabay ng dumadagundong na boses ni Ramon na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Abala ako sa paghahanda ng hapunan nang biglang nagdilim ang aking paningin sa sumunod na sandali. Ang walangawang makabilang sampal ay tumama sa akin, at ako'y napalugmok sa sahig. Ang mabangong amoyng sinigang na umaalingasaw sa kusina ay agad na napalitan ng lasangang bakal sa aking bibig. Nakasubsob ang aking makamay sa sahig habang tulala akong nakatingin sa aking asawa. Ang nakatayo sa harapan ko ay si Ramon, ang lalaking nakasama ko sa loob ng 25 taon. Subalit, sa kanyang mata ay wala ni katiting na pagmamahal para sa asawang matagal niyang nakasama sa hirap at ginhawa. Ang tanging naroon ay ang matinding panghahamak, na parabang nakatingin siya sa isang basahan sa kalsada. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ang 20,000 piso na inilagay ko sa aking pitaka ay nawawala. Kung may magnanakaw man sa bahay na ito, ikaw lang iyon na maghapon lang na nagpapahinga. Ang matatalim na salita ni Ramon ay tumara sa aming masikip na sala. Habang iniinda ko ang sakit ng aking namamagang pisngi, tahimik ko lamang siyang tinitigan. Samga sandaling ito, hindi pa alam ng aking asawa ang katotohanan. Ang kanyang karahasan at masasamang salita na dalang kanyang galit ang magiging dahilan ng pagguhong kanyang posisyon, kayamanan, at ang kanyang inaakalang maningning na kinabukasan sa isang iglap. At kung bakit naglagay ako nga high-tech na hidden camera sa sala nang hindi niya alam. Kapag nalaman niya ang tunay na dahilan, hinihintay ko kung paano mababahiran ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Habang nalalasahan ko ang dugo sa aking bibig, tahimik akong nagsimulang magbilang sa aking isipan. Ramon, siguraduhin mong hindi mo pagsisisihan ang nga sinabi mo ngayon. Ang aking malamig na boses ay lalo lamang nakpainit ng ulo ni Ramon at siya ay lalong nagwala. Ang kwentong ito ay bibilis mula sa hindi makatarungang pananakit patungo sa isang hindi inaasahang katapusan. Una, hayaan ninyong ikwento ko kung paano humantong sa ganito ang aming relation at ang labis na pagbabago na aking makasariling asawa. Ang usok mula sa nilulutong hapunan ay dahan-dahang umaayat na parang kalmado bago ang bagyo. Ang mabibigat na pahinga ni Ramon lamang ang naririnig sa tahimik na silid. Dahan-dahan akong tumayo. Pilit kong pinigilang panginginig ng aking mga tuhod at tinitigang ko siya ng diretso sa mga mata. Dito magsisimula ang aking ganti, upang pagbayarin siya sa kanyang hindi mapapatawad na pagtataksil. Habang nakatayo pa rin siya doon na may nakakalokong ngiti at minamaliit ako. Ano iyang tingin na yan? Kung may reklamo ka, sabihin mo. Wala ka talagang silbi. Ang masalitang iyon ang nagtanggal ng huling preno sa aking puso. Simulan na natin ang kanyang impyerno. Ang katotohanang pinakakinatatakutan ng aking asawa ay papalapit na. Ang aking namamagang pisngi ay tumitibo. Pinulot ko ang nahulog na sandok at dahan-dahang ipinatong sa mesa sa kusina. Habang ginagawa ko ito, nakatayo si Ramon sa may pinto. Nakatingin sa akin na parang gusto niya akong patayin sa kanyang mga titig. Hoy, nakikinig ka ba? Ang pananahimik mong yan ang pinakakinasusuklaman ko. Wala kang masabi kasi Toto, di ba? Ang boses ni Ramon ay masyadong malakas para sa tahimik na gabi sa aming subdivision. 25 taon na kaming kasal. Ang aming nag-iisang anak na babae, si Tala, ay nagtapos na sa kolehiyo at may sarili ng buhay sa Maynila, kaya kaming dalawa na lang ni Ramon ang naiwan sa bahay. Sa tingin ng ibang tao, kami ay isang masaya at mapayapang mag-asawa. Siya ay isang manager sa isang malaking kumpanya at ako naman ay isang may bahay na sumusuporta sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay nagsimula nang gumuho ang lahat ilang taon na ang nakalilipas.
Mula nang mapromote si Ramon at makaroon ng matauhan, naging mayabang na siya sa bahay. Ako ang bumubuhay sa iyo. Wala kang ibang ginagawa sa bahay kundi magpahinga. Ang maganitong salita ay naging pang-araw-araw na lang, at bago ko namalayan, nabubuhay na ako base sa timplangang kanyang mood. Ramon, wala akong kinuha na pera. Buong hapon akong kausap si Tala sa telepono habang naghahanda ng hapunan, mahinahon kong sagot. Tumawa lang si Ramon nang may pang-insulto. Wala ni katiting na respeto sa kanyang mukha para sa asawang matagal niyang nakasama. Siguro sinisiraan mo lang ako kay Tala. Hindi yan ebidensya. Makinig ka? Nag-withdraw akong bagong 20,000 piso sa bangko kanina para sa pakikipag-meeting sa kliyente. Inilagay ko yon sa pitaka ko at iniwan sa mesa sa opisina ko dito sa bahay. Alam kong pumasok ka doon para kunin ang malabada. Pagkatapos noon, pagtingin ko sa pitaka ko, wala na ang pera. Sino pa ba ang ibang tao dito sa bahay? Humakbang palapit si Ramon sa sala. Ang tunog ng kanyang makintap na sapatos ay umalinggawnaw sa sahig na kahoy. Sa sobrang kayabangan niya, nakalimutan na niyang mahubad ng sapatos sa loob ng bahay. Siguro napapasarap ka na naman. Bumili kang bagong mapampaganda noong nakaraang linggo. Hindi ba? Ginagastos mo ang perang pinahirapan ko sa mga luho mo. At ngayon, ang isang hama na may bahay ay naging magnanakaw pa. Nakakahiya ka sa mga magulang mo. Siguradong umiya ang tatay mo sa langit. Nang banggitin niya ang aking ama, may kung anong pumutok sa loob ng dibdib ko. Kinagat ko ang aking bagang. Alam kong walang silbi ang makipagdalo kay Ramon ngayon. Napagdesisyonan na niyang ako ang may sala at mukhang nag-enjoy pa siya. Inakala ni Ramon na ang pananahimik ko ay pagsuko. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ano? Hindi ka makaimik? Kung ayaw mong kalatkarin kita sa presinto, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. At ibalik mo ang ninakaw mong pera na may interes. Kapag ginawa mo yon, baka sakaling patawarin kita dahil mabait ako. Dahan-dahan kong iniangat ang aking mukha. Kahit hindi ako tumingin sa salamin, alam kong namumula at namamaga ang aking pisngi at may tumutulong dugo sa gilid ng aking labi. Karahasan. Ito ang linyang tinawid ni Ramon sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon ngaming pagsasama. Gusto ko lang kumpirmahin, ang 20,000 piso ay talagang nasa mesa sa opisina mo, tama ba? Sigurado ako. Ninakaw mo, yon habang naliligo ako. Hindi mo ako maloloko. Mayabang na sagot ni Ramon. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang punong-punong kumpiyansa na disposisyon, sigurado ako sa aking sarili. Ang lalaking ito ay lasing sa kanyang sariling kasinungalingan. Sa katunayan, nitong manakaraang buwan, may hinala na ako. Hindi tumutugma ang mga numero sa budget ng bahay. Kahina-hinalang laging gabi na kung umuwi si Ramon. At higit sa lahat, nang tumingin ako sa isang bagay na nakatago sa likod ng pasongang halaman sa sulok ng sala, hindi ito napansin ni Ramon at patuloy pa rin siya sa pang-insulto sa akin. Anong tinitingnan mo diyan? Sabi nang lumuhod ka na at humingi ng tawad. Akmang sasampalin na naman ako ni Ramon ng tahimik ngunit matatag akong nagsalita. Ramon, tigilan mo na to, kundi pagsisisihan mo ang mangyayari. Hindi mo alam ang mapaghahandang, ginawa ko na hindi mo naisip. Sa sinabi kong iyon, natigilan si Ramon. Ngunit sa sumunod na sandali, mas lalo pang naging demonyo ang kanyang itsura. Paghahanda sa paglilinis, o paghahanda sa pagtakbo pawi sa nanay mo, nakakatawa. Ano namang magagawang isang walang kwentang babaeng tulad mo? Hindi niya alam na ang masalitang iyon ang huli niyang kayabangan. Mula sa speaker ng aking smartphone, narinig ang boses na walang dudang kay Ramon. Ngunit ang tono nito ay kabaliktaran ng galit na boses na ipinupukol niya sa akin ngayon. Ito ay malambing at malanding boses na parang nakikipag-usap sa ibang babae. Huwag kang mag-alala. Ines! Kayang-kaya ko ang gastos sa susunod nating date. Yung asawa ko, parang katulong lang yon sa bahay.
Konting takot lang, mabibigay na yon ng pera. Kukuha ako ng para sa pitaka niya at papalitan ko ang akin. Gagawa ako ng eksena mamayang gabi para may dahilan. Ang boses na iyon ay malamig na umalingaw-ngaw sa sala. Ang kayabangan sa mukha ni Ramon ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang namumulang mukha ay namutla sa takot. Ano yan? Kailan mo yan ni-record? Nanginginig ang boses ni Ramon. Pinatay ko ang recording sa aking smartphone. Habang hawak ko ang aking namamagang pisngi sa isang kamay, tahimik kong itinuro ang aking asawa gamit ang kabila. Ramon, ito ang katotohanan sa likod ng sinasabi mong nawawalang 20,000 piso. Simula pa lang, plano mo nang ibintang sa akin ang kasalanan para magkaroon kang parang pang-date sa kabit mo. Hindi lang yon. Plano mo pang prahan ako. Tama ba? Hindi. Hindi totoo yan. Edited yan. Ginamit mo yung AI na uso ngayon para pakain ang boses ko? Hindi ko sasabihin yan. Pilit na sumigaw si Ramon, pero gumagala ang kanyang mata at pinagpapawisan siyang malamig. Inakala niyang mangmang ako sa teknolohiya. Isang makalumang may bahay. Kaya hindi niya naisip na gagamit ako ng recording function ng smartphone o magsasave ng audio. Ganun ba? Kung gayon, kapag ipinasuri sa pulisya o mga eksperto ang metadata na audio na ito, ibig sabihin, kung kailan at saan ito na-record, sasabihin kaya nilang pagka ito? Pulis? Anong pinagsasasabi mo? Ikaw mismo ang nagsabi kanina? Hindi ba? Kung may magnanakaw sa bahay na ito, ipapahuli mo sa pulis? Pinaratangan mo akong krimen na hindi ko ginawa at sinaktan mo ako. Isa itong seryosong kaso. Humakbang ako palapit kay Ramon. Dati, kapag nagagalit siya, automatiko akong nanginginig sa takot. Pero iba na ngayon, ang sakit sa aking pisngi ang nagbigay sa akin ng kasiguruhan na hindi ko na kailangang patawarin pa ang lalaking ito. Huwag kang magsalitang ganyan. Akala mo ba nanalo ka na dahil lang sa isang recording? Kahit dumating ang pulis, sasabihin lang nilang away mag-asawa ito. Sa tingin mo sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang isang manager sa malaking kumpanya o ang isang walang kwentang may bahay na umaasa lang sa asawa? Alam na kung sino ang mananalo. Pilit na gina-justify ni Ramon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pang-iinsulto. Naniniwala siyang ang kanyang posisyon sa trabaho ang kanyang pinakamatibay na sandata. Ngunit hindi niya alam na ang sandatang iyon ay isa na lamang basurang papel. Tumahimik ka na lang at sumunod sa akin. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa akin dahil binubuhay kita. Burahin mo na yung recording na yan. Kung hindi, agawin ko yan sayo. Muling tumingin si Ramon sa akin na parang mabangis na hayop. Inabot ng malalaki niyang kamay ang aking smartphone. Mabilis akong umiwas at humarap sa kanya sa kabilang ibayo ng kitchen island. Aagawin. Gagamit ka na naman ba nahas? Ramon, wala ka na talagang pag-asa. Sa tingin mo ba ang recording lang na ito ang inihanda ko? Gusto mo bang malaman ang totoong nangyayari sa bahay na ito na hindi mo alam? Tumingin ako sa isang smoke detector sa kisame na sa tutulang ay isang high-tech na network camera. Mula nang dumating ka at sinaktan mo ako at minura, ang lahat ng iyon ay nakarecord ng malinaw na video at audio. At ang data na yon ay nakasave sa cloud server real-time at may ibang tao na nanonood din nito kasabay ko. Hindi ka naniwala kanina na kausap ko si Tala sa telepono, di ba? Totoong naputol ang tawag. Pero pagkatapos nun, ipinadala ko sa kanya ang link ng live video ng kamera na ito. Nanigas ang mukha ni Ramon. Si Tala, nanonood? Oh, ang pinakamamahal at ipinagmamalaki mong anak ay napanood ang lahat mula, simula hanggang katapusan kung paano mo, sinuntok ang nanay niya, at tinawag na magnanakaw. Hanggang ngayon, nanonood pa rin siya. Ang malamig kong boses lamang ang naririnig sa tahimik na sala. Nagsimulang manginig ang matuhot ni Ramon. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang kamuhian siyang kanyang anak na si Tala.
Para sa kanya na puro pakitang tao. Ang kanyang anak ang simbolong kanyang pagiging huwarang ama. Ngunit hindi lang ito ang patibong na inihanda ko. Sunod-sunod na tumunog ang doorbell, na bumasak sa katahimikan na gabi. Nang makita niya sa monitor ang dalawang pulis at ang taong nasa likuran nila, tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Ramon at nangini ang kanyang malabi. Bakit? Bakit nandito si Ginong Valdez? Ang pangalang lumabas sa bibig ni Ramon ay ang kanyang direktang boss sa kumpanya, si Ginoong Valdez na inaasahang magiging susunod na vice-presidente. Hindi maintindihan ni Ramon kung bakit kasama nga mapulis ang mataas na opisyal ng kumpanya sa harap ng aming bahay. O Ramon, nandiyan na ang nga pulis. Bakit hindi mo sila papasukin? Ako, na tinawag mong magnanakaw. Ang tumawag sa kanila. Lumingon sa akin si Ramon na parang nasisiraan ng bait. Sa kanyang mata ay nagalo ang matinding takot at galit. Alam niyang nasa alanganin siya, pero sinubukan pa rin niyang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapasuko sa akin. Idinamay mo pa si Ginong Valdez, akala mo ba makakalusot ka? Ikaw na magnanakaw ang may ganang magpanggap na biktima at tumawag ng pulis? Alam mo ba ang posisyon ko sa lipunan kumpara sa iyo na walang pinag-aralan at umaasa lang sa akin? Huminto si Ramon sa pagpunta sa pinto at lumapit sa akin. Nasa labas na ang mapulis pero hindi pa rin tumitigil ang kanyang masasamang salita. Sa halip, mas lalo pa niyang ginalingan ang pang-iinsulto para bigyang katwiran ang kanyang sarili. Makinig ka. Kapag nasabi kang kung ano-ano sa harap ni Ginong Valdez, tapos na ang buhay mo. Ay didiforce kita at palalayasin kita ng walang kahit singkong duling. Huwag kang umasta na parang kaya mo akong labanan. Kapag nasa labas ka na, mamamatay ka sa gutom. Sinong tatanggap sa iyo? Sinong tutulong sa iyo? Wala kang kwentang babae na hindi mabubuhay kung wala ako. Napakalupit ng mga salita ni Ramon para sa asawang nakasama niya ng 25 taon. Inisip niyang ang kawalan kong sariling kita ang aking pinakamalaking kahinaan, at pilit niya itong idinidiin. Ang lahat ng sakripisyo ko bilang may bahay para suportahan ang kanyang karera, ang pagpapalaki kay Tala, pag-asikaso sa bahay, at pag-alaga sa kanyang magulang, ang lahat ng iyon, ay binalewala niya at tinawag na pagiging palamunin. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong tumitik sa mga mata ng aking asawa. Ang sakit ng aking pisngi ay napalitan ng malamig na galit. Nang makita niyang tahimik ako, inisip ni Ramon na takot na ako. Ngumiti siya nang nakakaloko at marahas na tinulak ang aking balikat. Kung naiintindihan mo, takpan mo yang namamaga mong mukha at magtago ka sa kwarto. Ako na ang magpapaliwanag kay Ginoong Valdez. Sasabihin ko na lang na mentally unstable ka, at nag-iilusyon ka, na biktima ka kaya tumawag ka ng pulis. Malinaw ba? Kapag nagsalita ka pa ngang hindi maganda, malalagot ka sa akin. Bagay yan sa mga palamuning katulad mo. Pagkasabi nun, inayos ni Ramon ang kanyang kurbata at naglagay ng pilit na ngiti sa kanyang mukha na parang walang nangyari. Pagkatapos ay mayabang siyang naglakad patungo sa pinto at binuksan ito. Ah, Ginong Valdez, ano pong ginagawa niyo dito sa ganitong oras ng gabi? At kasama pa ang mga pulis. Nakakahiya po. Sa totoo lang, medyo masama ang pakiramdam nag-aasawa ko at emosyonal siya. Kaya pasensya na po sa abala. Ang boses ni Ramon ay nakakagulat na malumanay. Hindi mo isiping siya rin ang lalaking naninigaw sa akin kanina dahil sa sobrang galang ng kanyang tono. Humarap siya sa mga pulis na may mukhang nahihiya at yumuko. Pasensya na po. Maksir, ang asawa ko po kasi. Siguro dahil sa menopause. Kung ano-ano na ang naisip at sinasabi niya. Pag-uwi ko, bigla na lang siyang nagwala. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Tingnan niyo. Gusot-gusot na ang polo ko. Pasensya na po talaga sa abala. Ipinakita ni Ramon ang gusot sa kanyang damit bilang ebidensya na ako ang umatake sa kanya. Kilabot ang naramdaman ko sa kanyang husay sa pagsisinungaling. Ang taong ito ay kayang manira ang ibang tao kahit pa sarili niyang pamilya.
nang walang konsensya. Marahil salop nga 25 taon, hindi ko talaga nakilala ang tunay na pagkatao nga laking ito. Ngunit ang perpektong pag-arte ni Ramon ay agad na nawasa sa isang malamig na salita mula kay Ginoong Valdez. Ramon, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang boses ni Ginoong Valdez ay nagyayelo sa lamig at punong galit. Hindi pa rin nababasa ni Ramon ang sitwasyon, kaya sumagot siya habang nakangiti pa rin ng pilit. Pipo. Gaya nga pong sabi ko, malala ang pag-ilusyon ng asawa ko. Nakakahiyaman pero dadalhin ko na siya sa ospital agad kaya ngayong gabi po ay... Tumahimik ka, walang hiya ka. Dumagundong ang boses ni Ginong Valdez sa aming entrada. Nanigas ang ngiti ni Ramon. Itinapat ni Ginong Valdez ang kanyang tablet sa mukha ni Ramon. Ano ito? Ipaliwanag mo. Ang nakikita sa screen ay ang video mula sa kamera na inilagay ko. Hindi ito live video. Ito ay ang record nung nga nakaraang minuto kung saan malakas akong sinampal ni Ramon at minura. Ang mukha ni Ramon ay namutla at naging kulay abo. Paano? Bakit nasa inyo to, Ginong Valdez? Bakit niyo pinapanot to? Malamang, ang asawa mo, hindi. Si Ginang Diwa ay anak ng yumaong founder ng ating kumpanya at isa rin sa mga major shareholders. At ang video na ito ay ipinadala sa akin ng anak ninyong si Tala. Kasinungalingan. Kasinungalingan yan lahat. Pati bongto. Planado to. Ang sigaw ni Ramon ay umaling-aungaw sa entrada. Lumuhot siya at parang balih na umiling-iling at gumapang papunta sa paanan ni Ginoong Valdez para magmakaawa. Wala na ang kanyang dating dignidad. Ang ginachichira na langgi ay ang kawawangi. Itsura enigay zangi taong handangi manira enigay. Iba para langgi mais alba ang sarili. Ginong Valdez. Uvagi kayong maniwala. Ang babaeng ituay mapagmanipula simula panung. Hinahayaan ko siyang hawakan ang sweldo ko, pero hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa likod ko. Pati itong hidden camera. Sadya to. Maglalagay ba nga nito ang isang normal na asawa ng hindi alam ngang mister niya? Matagal na niyang pinaplano, to para sirain ako. Nakakatakot na babae siya. Nakatingin si Ramon kay Ginong Valdez habang nagmamakaawa. Nakaturo ang kanyang daliri sa akin na parang isa akong demonyo. Makinig kayo, Ginong Valdez. Ang tatay niya ay founder. Nakaraan na yon. Ang babaeng ito ngayon ay maghapong nakatutok sa cellphone sa bahay at naghahanap ng butas sa akin para paktawanan. Isa lang siyang bali. Yung sampal kanina, sinadya niyang galitin ako. Self-defense yon. Hindi. Disiplina lang yon para matuto siya. Disiplina. Nang marinig ko ang salitang iyon, kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Sa loob ng 25 taon, ganito ba niya gina-justify ang kanyang karahasan? Ang maaraw na tapat akong natatrabaho sa bahay at naghihintay sa kanyang pag-uwi, ay tinawag niyang paghahanap ng butas. Sinubukang pigilan ng isang pulis si Ramon. Pero tinabig niya ito. Bitawan niyo ako. Ako ang biktima dito. Mga pulis, nakita niyo rin naman diba ang kalmadong mukha ng babaeng yan. Nagmamakaawa na ang asawa niya, pero hindi man lang siya humihingi ng tawad. Hindi man lang umiyak. Normal ba yon? Napakasama ngang ugali niya. Ang video na yan ay scripted para palabasin na nananakit ako. Ang masinasabi ni Ramon ay wala ng katuturan. Pero hindi siya tumitigil. Ang pag-amin sa kanyang pagkakamali ay parang kamatayan para sa kanya. Ginoong Valdez, alalahanin niyo, gaano karami na ang naisakripisyo ko para sa kumpanya? Yung mawalang katuturang meeting sa mga kliyente, yung sa pilitang pag-inom, lahat yon tiniis ko. Tapos sisirain niyo ang karera ko dahil lang sa sumbong ng babaeng to? Kapag pinayagan niyo to, lahat ng nagtatrabahong mister ay matatakot na sa sarili nilang bahay. Humarap naman ngayon si Ramon kay Ginong Valdez na parang siya ang biktima. Tahimik lang si Ginong Valdez habang nakatingin ng masama kay Ramon. Kung ano man ang interpretasyon ni Ramon sa katahimikang iyon, lalo lang siyang naging mayabang. Una sa lahat, totoo namang nawawala ang 20,000 piso. Walang laman ang pitaka ko. Kung hindi siya ang nagnakaw, sino?
Kaming dalawa lang ang nandito sa bahay. Kung may hidden camera, dapat nakita yon dun. Ipakita mo. Kung talagang wala akong tinatago. Ilabas mo na ang ebidensya. Sigaw ni Ramon habang nakatingin sa akin ng masama. Malinaw ang kanyang plano. Kung hindi nakita sa kamera na ninakaw ko ang pera, sasabihin niyang ninakaw ko yon sa lugar na walang kamera o inedit ko ang video. Tahimik ko lang na tinitigan si Ramon. Nakatayo lang ako na parang estatwa. Ang pananahimik ko ay inakala ni Ramon na tanda ng aking pagkatalo. Kita niyo na, wala siyang masabi. Tiklop siya ngayon. Ginong Valdez, mga pulis, naintindihan niyo na ba? Nagpapanggap lang siyang biktima para paktakpan ang kasalanan niya gamit ang edited na video ng kaunting alitan namin. Siya talaga ang masama dito. Pagalagala ang tingin ni Ramon sa mga pulis at kay Ginong Valdez para tingnan ang reaksyon nila. Walang basehan ang mga sinasabi niya. Ngunit dahil sa kanyang desperadong pag-arte at garapalang pagsisinungaling bumalot ang kakaibang hangin sa paligid. Tinanong ako ngang isang pulis na mukhang nalilito. Mrs., nang makita ito ni Ramon, inakala niyang panalo na siya at ngumiti ng nakakaloko. Ha! Wala siyang masabi kasi toto lahat. Hoy, diwa. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka pakiusapan ko si Ginong Valdez na huwag nang palakihin to sa pulisya. Pero pipirma ka sa divorce papers. Hindi ako makikisama sa mapanganib na babaeng tulad mo. Ang masalita ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa malamig na entrada. Dahan-dahan kong iniangat ang aking mukha. Walang ni isang patak ng luha sa aking mamata. Ang naroon ay malalim na awa na may halong kawalan ng pag-asa. Ramon, hanggang kailan mo ako balak hamakin? Ang boses ko ay nakakagulat na mahinahon at malinaw. Hindi ako nagsasalita hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil naawa ako sa iyo. Ang sising sarili mong kasalanan ay ibinabato mo sa iba at pilit mong pinapaniwalaan ang sarili mo. Napakisrabel ngang ganyang klaseng pamumuhay. Ano? Huwag kang magsalita na parang talo ka. Kung hindi mo may labas ang ebidensya na nagnakaw ako. May ebidensya ako, pero hindi ito galing sa kamera sa sala. Ginalaw ko ang aking smartphone at nagbukas ng ibang app. Ipinakita doon ang video mula sa isang anggulo na hindi alam ni Ramon at kahit ako. Ang tingin ni Ramon ay napako sa screen ng smartphone na iniabot ko. Ang nakikita doon ay ang entrance ng isang mamahaling hotel sa Bonifacio Global City. 3:00 ng hapon ang oras na ipinipilit ni Ramon na nasa meeting siya sa kumpanya. Sa video, nakita si Ramon na nakangiti ng malandi habang nakaagbay sa isang batang babae palabas ng hotel lobby. Pagkatapos ay tumigil sila sa isang ATM malapit sa entrance at bihasang nag-withdraw ng pera si Ramon at agad na isiniksik ang makapal na bagong pera sa bag ng babae. Ang nga bagong perang iyon ay ang 20,000 piso na ipinipilit niyang ninakaw ko. Papaano? Bakit may ganitong video? Halos hindi na marinig ang boses ni Ramon. Sumilip si Ginong Valdez sa video at nagsalita sa mababang boses. Ramon, sabi mo na sa meeting ka sa labas pero ano ito? Pamilyar ang kasama mo. Siya yung contractual employee sa Sale Department 2, hindi ba? Hindi po, Ginoong Valdez. Meeting po ito. Bigla siyang nangailangan ng pera kaya pinahiram ko lang siya bilang tulong. Tulong na 20,000 piso, tapos lumabas kayo ng hotel? Meeting ba yon? Ngayon ko lang nalaman na may ganyang klaseng business meeting sa kumpanya natin. Sarkastikong sabi ni Ginoong Valdez. Namula ang mukha ni Ramon at hindi nakasagot. Nakatinginan ang mga pulis. At naramdaman kong nagbago ang tingin nila kay Ramon mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging suspek. Habang pinagmamasdan ko ang pagkataranta ni Ramon, kalmado akong nagsimulang magsalita tungkol sa sikretong itinago ko sa lahat. Pati na sa aking asawa. Ramon, ang akala mo sa akin ay isang walang kwentang may bahay lang, di ba? Walang pinag-aralan? Walang karanasan sa trabaho? Isang kawawang babae na hindi mabubuhay kung wala ang sweldo mo. Pero nakakamali ka. Inilipat ko ang screen ng aking smartphone at ipinakita kay Ramon ang balanse ng isang bank account. Ang manumerong nakalagay doon ay hindi karaniwang nakikita sa isang ordinaryong pamilya.
Ano to? 100 milyon? Bilyon? Bakit may ganito kang kalaking pera? Siga ni Ramon. Sa kanyang boses ay halong gulat at hindi may tatagong kasakiman. Ang aking ama, na tinawag ni Ginong Valdez na founder, ay hindi basta-bastang empleyado lang. Siya ay isa sa mga orihinal na nagtatag ng kumpanyang ito nung maliit pa ito, at siya rin ang pinakamalaking individual shareholder. Nang mamatay si Papa, ako ang nakmana ng lahat ng kanyang ari-arian at stocks. Halos malaglag ang panga ni Ramon sa gulat. Tahimik na tumango si Ginoong Valdez at nagdagdag. Tama iyon. Kaya ka nakaupo ngayon bilang manager at nagpapakasarap ay dahil ang mga asset ni Ginang Diwa ang sumusuporta sa kumpanya. Nung ikinasal kayo, mahigpit na hiniling ni Ginang Diwa na ilihim ito sa iyo para ma-promote ka gamit ang sarili mong kakayahan, kaya nanahimik ako hanggang ngayon. Ano? Ibig sabihin, na-promote ako hindi dahil sa galing ko kundi dahil sa... May konting galing ka rin naman siguro. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit ka nanatili sa pwesto mo ay dahil asawa ka ni Ginang Diwa? Sinira mo ang pundasyong kinatatayuan mo dahil sa sarili mong kasakiman. Pakiramdam ni Ramon ay gumuguho ang kanyang mundo. Ginamit niya ang kanyang pakiramdam na mas mataas siya sa akin para apihin ako. Ngunit ang totoo ay kabaliktaran. Isa lamang siyang empleyado sa kumpanyang pag-ari ko. At ang ipinagmamalaki niyang sweldo ay barya lang kumpara sa aking yaman. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo lang sana, hindi mangyayari to. Sigaw ni Ramon, pero malamig ko siyang sinagot. Kung sinabi ko ba, magbabago ka? Hindi. Siguradong mas lalo ka pang lumala. Gagamitin mo lang ang pera ko para mas lalong magliwali. Itinago ko ito dahil gusto kong harapin mo ako bilang tao. Pero trinaydor mo ako. At sa pinakamasamang paraan pakarahasan. Humakbang ako palapit kay Ramon. Mainit pa rin ang aking namamagang piski. Ramon, naglagay akong kamera sa sala hindi lang para makakuha ng ebidensya ng pambababae mo. Nalaman ko kasi kay Tala na plano mong ibintang sa akin ang pagnanakaw. Para palayasin ako sa bahay na to. Kay Tala? Aksidenteng nakita ni Tala ang cellphone mo. Nalaman niya na pinaplano niyong kabit mo na palabasin akong magnanakaw para mapalayasin ako. Umiyak siyang tumawag sa akin. Ma, tumakas ka na? Hindi na si Papa ang kilala nating Papa. Mahigpit kong ikiniyom ang aking makamaw. Ang konsensya na ipaalam sa aking mahal na anak ang tunay na pangit na ugaling ng kanyang ama. At ang hindi may paliwanag na galit sa asawang umuwi na parang walang nangyari kahit alam niya ang lahat ng ito. Hinayaan kitang magwala ngayon para mapatunayan ang tunay mong ugali sa harap ng ibang tao. Ginong Valdez, mga pulis, ang lalaking ito ay naktangkang magbintang sa akin ng krimen at sinaktan ako. Sobra na ito sa simpleng away mag-asawa. Wala nang masabi si Ramon. Bukas sara na lang ang kanyang bibig. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. May mas malalim pang dahilan kung bakit nagwala siya ngayon dahil sa nawawalang 20,000 piso. Ito ay dahil sa isang makasariling bombang hawak ng kanyang kabit. Ramon, kaya gusto mong paktakpan ang lahat gamit ang 20,000 piso ay dahil kailangan mo talaga ng mas malaking pera. Hindi ba? Nang itanong ko iyon, nagulat si Ramon. Ang vibration ng smartphone ay umalingaw-ngaw sa tahimik na entrada. Parang tibok ng puso ang sunod-sunod at malakas na pag-vibrate nito sa bulsa ni Ramon. Namutla si Ramon at nanginginig ang kamay na kukunin sana ang kanyang smartphone, ngunit naunahan siyang matalim na boses ni Ginong Valdez. Ramon, sagutin mo. Kung ganyan kaapura ang tawag, hindi yan tungkol sa trabaho, di ba? Hindi po. Nga spam text lang po ito. Hindi importante. Mamaya ko na lang titingnan. Pilit na nagdadahilan si Ramon, pero ang notification na lumabas sa screen ay nakitang lahat. Galing ito kay Ines. Ang babaeng nasa video kanina. Hoy, kulang na kulang yung 20 ka kanina. Kailangan kong 2 milyong piso bago mahating gabi. Sabi mo magbibigay ka? Di ba? Kung hindi,
Ikakalat ko sa internet ang maebidensya na nagnanakaw ka sa kumpanya at sasabihin ko rin sa asawa mo. Nang mabasa ang mensaheng iyon, nagyelo ang paligid, 2 milyong piso. At ang nakakakilabot na salitang, nagnanakaw sa kumpanya. Ang mata ni Ginoong Valdez ay naglabas ng malami na tingin na hindi ko pa nakikita noon. Ramon, hindi ko pwedeng palampasin ang mensaheng iyon. 2 milyon? At pagnanakaw sa kumpanya? Hay, hindi po, Ginoong Valdez. Biro lang po niya yan. Alam niyo na, makabataan ngayon, mahili sa mga birong ganyan. Nakakaawa na ang mapalusot ni Ramon. Mukhang hindi na siya makapag-isip ng maayos dahil sa gulat sa hidden camera, sa aking yaman, at sa pagdating ng mga pulis. Ngunit para lalo pa siyang madiin. Humakbang ako palapit. Ramon, magsisinungaling ka pa rin ba? Ang babaeng yan na si Ines. Ang tunay niyang pangalan ay Ines Santos. Siya ay miyembrong isang investment scam group na kinasangkutan mo 6 na buwan na ang nakakaraan. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Ang pakikipagrelasyon mo sa kanya ay planado lahat. Ang pakay nila mula simula ay ang posisyon mo sa kumpanya at ang operational funds na hawak mo. Ipinakita ko sa screen ng aking smartphone ang sunod-sunod na mga dokumento. Ito ay ang report ng investigasyon na ipinagawa ko tungkol kay Ramon. Nakadetalye doon kung paano siya na humaling kay Ines at paunti-unting nagnanakaw ng pera sa kumpanya para ibigay sa kanya. Kailan mo pa nalaman to? Nung mapanahon na pinaplano mong ibintang sa akin ang pagnanakaw. Gusto mo akong i-divorce at gamitin ang makukuha mong pera sa akin para bayaran siya at takpan ang ninakaw mo sa kumpanya. Tama ba? Hindi makapagsalita si Ramon. Sa likod ng kanyang nawawalang 20 ka na drama ay may mas malalim at mas madilim na plano para maiwasan ang kanyang pagbagsak. Tuluyan na siyang naligaw sa sarili niyang labirintong kasinungalingan. Huwag mo akong lokohin. Imahinasyon mo lang lahat yan. Hindi ako magnanakaw sa kumpanya. Ginoong Valdez, huwag kayong maniwala. Gusto lang akong sirain ng babaeng to kaya nakpagawa siya ng mga pekeng dokumento. Itinuro naman ako ngayon ni Ramon at naksumbong sa mga pulis. Mga hulihin niyo siya, paninirang purito, at illegal na inimbestigahan niya ang privacy ng asawa niya. Krimen to! Dalhin niyo na siya. Halos sumigah na si Ramon. Ngunit hindi gumagalaw ang mapulis. Sa halip, may ipinakitang dokumento si Ginoong Valdez kay Ramon mula sa kanyang tablet. Ramon, sa totoo lang, nagkaroon ng internal audit sa departamento mo noong nakaraang linggo. Lumapit kasi sa akin si Ginang Diwa tungkol sa kahina-hinalang paggalaw ng pera. At kakarating lang ng kumpirmadong report mula sa audit department. Nang marinig ito ni Ramon, nangginig ang kanyang makatuhod. Ayon sa report, may makainaprubahan kang pekeng transaksyon na nakakahalaga na kabuwang 15 milyong piso sa loob na 6 na buwan. Ang lahat ng pera ay napunta sa mga account na konektado sa babaeng yon. Hindi ka na makakatanggi. 15 milyon. Parang nawalan ng kaluluwa ang boses ni Ramon. Inakala niyang matatakpan niya ang lahat ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapanggap na ninakawan siya ng 20,000 piso at ibintang ito sa akin, at magsisimula siya ulit bilang isang malinis na asawa. Ngunit sa ilalim ng kanyang mapa ay may mas malalim na hukay ng impyerno. Ramon, noong sinampal mo ako, sinabi mong binubuhay mo ako gamit ang perang pinahirapan mo. Pero ang perang iyon ay hindi galing sa marangal na trabaho, kundi ninakaw mo sa kumpanya, at ginamit mo pa akong panakip butas. Napakasama mong tao. Tinitigan ko siya ng malamig. Mukhang wala na siyang lakas para sumigaw pa, kaya napaupo na lang siya sa sahig. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kalbaryo. Tapos na. Tapos na ang buhay ko. Hindi, Ramon. Dito palang magsisimula ang tunay na impyerno. Naangat ng tingin si Ramon sa takot. Sa sandaling iyon, may narinig na gayabak mula sa labas ng pinto. Pagkabukas ng pulis ng pinto, isang nasa katanghaliang gulang na babae na may galit na mukha ang sumugot papasok. Siya ang taong pinakakinatatakutan ni Ramon.
Mamamatay tao, walang hiya ka, ang anak ko. Isang mabigat na bag ang tumama sa dibdib ni Ramon, at natumba siya. Mula sa bag ay tumilapon ang ilang makakapal na notebook, isang sirang business planner, at ilang voice recorder na kumalat sa sahig. Ang dumating ay isang babaeng may magulong buhok na may halong puti, at humihingal sa galit. Sa kanyang mukha ay nakaukit ang malalim na kalungkutan at mas matinding put. Nang makita ni Ramon ang mukhang babay, nanigas siya na parang palakang tinitigan ng ahas. Aling Rosa, bakit kayo nandito? Huwag mong sabihing nakalimutan mo na. Ramon Hasagawa, ikaw ang nagtulak sa anak ko sa napakabait kong anak sa kamatayan. Napasinghap ang lahat sa sigaw ng babaeng tinawag na Aling Rosa. Pati si Ginong Valdez ay gulat na nakatingin sa kanya at kay Ramon. Aling Rosa, kumalma po kayo. Kayo po ang ina ni Lito Tanaka. Nadating tauhan ni Ramon hanggang noong 1 taon, tama ba? Tumango ng malakas ang babay. Pagkatapos ay nanginginig niyang pinulot ang isang notebook sa sahig at ipinakita sa mga pulis. Tingnan niyo, ito ang diary na iniwan ng anak ko. Nakasulat dito kung anong klaseng pang-api ang ginawa ng Ramon na yan sa anak ko araw-araw. Ikaw na walang kwenta. Mabuti pang mamatay ka na lang. Magnanakaw ng sweldo. Nakakahiya ka sa magulang mo. Umiyak ang anak ko habang isinusulat ito. Tiniis niya ang pambubuling lalaking to hanggang sa huling araw niya. Dahan-dahan kong pinulot ang business planner na nasa paanan ko. Nakasulat doon sa maliliit na letra ang araw-araw na record ng power harassment na natanggap niya mula kay Ramon. Ang mapetsa kung kailan siya sinaktan, ang mamasasamang salita, at ang mga imposibleng kwota na ibinigay sa kanya. Ang mga pang-iinsultong ginagawa ni Ramon sa akin sa bahay ay siya ring ginagawa niya sa kanyang mga batang tauhan sa opisina. Iyon ay, hindi kasi siya makaling magtrabaho. Bilang boss, istrikto lang ako sa kanya. Ang pagkamatay niya ay dahil sa kahinaan ng loob niya. Hindi ko kasalanan. Gumagapang si Ramon sa sahig habang pilit na dinedefend ang sarili. Ngunit lalo lang itong nakpakalit kay Aling Rosa. Istrikto? Araw-araw mo siyang pinag-overtime hanggang hating gabi, ginagawa mong utusan kahit day off niya, at ang matindi pa, ipinapasa mo sa kanya ang makapalpakan mo. Nasa voice recorder din ang ebidensya. Bala nga anak ko na masumbong sa kumpanya kaya ni-record niya ang ngapangapi mo. Kinuha ni Aling Rosa ang isang recorder at pinindot ang play button. Hoy Lito, anong klaseng numero to? Kahit batang hindi nakatapos ng elementarya, mas matino pa makompute kaysa sa iyo? Siguro ganyan din kabobo ang mga magulang mo. Nakakaawa ka. Dumudumi ang hangin sa opisina kapag nandito ka. Pwede bang mawala ka na lang? Para naman sa ikabubutingang mundo. Ang boses na narinig mula sa recorder ay walang dudang kay Ramon. Ito ay kaparehong nga malamig at mayabang na boses na ginamit niya nung sinampal at minura niya ako kanina. Sa bawat pag-aling-aungaw ngang boses na iyon sa sala, lalong lumiliit ang tingin kay Ramon. Muntik na akong mahilo sa sobrang gulat. Alam kong istrikto ang asawa ko sa trabaho, pero hindi ko inakalang aabot sa puntong mamamatay ang isang binata dahil sa pang-api niya. At ang isa sa mga dahilan ay para paktakpan ang sarili niyang pagkakamali. Ramon, ilang buhay pa ang sisirain mo bago ka makontento? Sa nanginginig kong boses, hindi man lang nag-angat ng mukha si Ramon. Takot na takot lang siya habang sunod-sunod na nabubunyag ang kanyang mga sikreto. Ginong Valdez, mula nang mamatay ang anak ko, paulit-ulit akong humiling ng investigasyon sa kumpanya. Pero laging sinasabi na walang sapat na ebidensya. Iyon ay dahil ang lalaking ito ay sip-sip sa mga nasa itaas at pinagtatakpan siya. Hindi ba? Sa matalas na tanong ni Aling Rosa, yumuko si Ginong Valdez na may halong pagsisisi. Patawad. Ang totu, ang HR manager noon ay kabatch ni Ramon sa kolehiyo. Naghihinala rin ako. Pero wala akong magawa hanggat walang matibay na ebidensya. Pero dahil sa sumbong ni Ginang Diwa ngayon, nabuo na ang lahat nega koneksyon. Pagkasabi nun ni Ginoong Valdez, humarap siya sa mga pulis. Mga sir, ang lalaking ito ay suspek sa embezzlement ng pondo ng kumpanya.
at posibleng obstruction of justice dahil sa pananakot sa pamilya ng biktima, hulihin niyo na siya agad. Makikipagtulungan ang kumpanya sa investigasyon. Wala ng dahilan para protektahan siya. Ang masalitang iyon ang naksilbing hatol kay Ramon. 2 pulis ang humawa sa makabilang braso ni Ramon at itinayo siya. Ginoong Ramon Hasagawa, iniimbitahan ka namin sa presinto dahil sa hinala ng pananakit sa iyong asawa. Doon na natin pag-usapan ang iba pang detalye. Teka lang, kasinungalingan to? Na-set up ako? Diwa! Hoy Diwa! Magsalita ka naman. Mag-asawa tayo, di ba? 25 years tayong makasama. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Pilit na inaabot ni Ramon ang kanyang kamay sa akin. Ang kanyang mukha ay punong luha at sipon, at wala na ang kanyang dating kayabangan. Napaka-miserable at nakakatawang tingnan. Tiningnan ko lang nang malamig ang kanyang kamay. Mag-asawa. O nga pala, 25 taon. Pero nung tinawag mo akong magnanakaw at sinampal mo ako, naging abon na ang 25 taon na yon. Ang tingin ko sa iyo ngayon ay isang estrangherong kriminal. Sa aking malamig na mga salita, nabalot ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Ramon. Kinalatkat siya ngamga pulis palabas ng pinto. Habang pinapanot ko ang kanyang likod, huminga ako ng malalim. Sa wakas, lumipas na ang bagyo. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap ako ng emergency message mula kay Tala sa aking smartphone. Ma, may problema. Yung babae, yung kabit ni Papa, papunta na diyan. Nalaman niyang nahuli si Papa kaya bala niyang nakawin ang mamamahaling gamit sa bahay. Ramon! Ramon! Nasaan ka? Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit ang marahas na nagbukas ng pintong taxi at tumakbo palapit habang tumutunog ang kanyang high heels. Siya si Ines Santos, ang kabit na nasa video. Hawak niya ang antigong jewelry box na pamana na aking ama na itinatago ko sa dulo ng aparador sa kwarto. Nang marinig ni Ramon ang boses niya habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, naangat siya ng tingin. Ines, bakit ka nandito? Tulungan mo ako, Ines? Wala akong kasalanan. Patibong lang nila to. Sumigaw si Ramon na parang nakakita ngang tagapagligtas sa impyerno. Ngunit nang makita ni Ines ang kaawa-awang itsura ni Ramon, hayagan siyang nandiri. Ang kanyang tingin ay hindi kay Ramon, kundi sa mga pulis na humahawak sa kanya at sa aming malaking bahay sa likuran nila. Ha? Tulungan? Talagang nahuli ka na? Walang kwentang matanda? Hayaan mo na nga. Hindi ko pa nakukuha yung ipinangako mong 2 milyong piso. Malaki ang halaga ng bahay na to kapag ibinenta. Diba? Asikasuhin mo na agad ang mapapeles. Ang boses ni Ines ay malayo sa malambing na boses na narinig sa video ito ay mababa at malamig. Kahit sa sitwasyong ito na dinadala na sa presinto si Ramon, ang iniisip lang niya ay ang kanyang makukuhang pera. Hoy, kayong mga pulis diyan, padanin niyo ako. Ibinigay sa akin ni Ramon ang jewelry box na bilang kapalit ng retirement pay niya. Akin na to legal, kaya kung may reklamo kayo, kausapin niyo si Ramon. Ipinakita ni Ines ang jewelry box sa mga pulis. Namangha ang lahat sa kanyang kayabangan at walang nakapagsalita. Humakbang si Ginong Valdez at tinitigan siya ng malamig. Binibining Santos, alam mo ba ang ginagawa mo? Ang laman ng jewelry box na yan ay personal na pag-ari ni Ginang Diwa. Walang karapatan si Ramon na ibigay yan sa iyo. At ang pahawa mo niyan ay pwedeng ituring na pagnanakaw. Ay, Ginong Valdez. Long time no see. Pero masyado yatang maraming oras ang isang executive ng kumpanya para makialam sa personal na buhay ng may buhay. Pagnanakaw. Nakakatawa. Sinabi ni Ramon na sa akin na to kaya gawin ko ang gusto ko. Conjugal property naman too. Kaya may karapatan ang asawa na i-dispose to, di ba? Tumawa si Ines nang may panghahamak at sumulyap sa akin. Ang kanyang mamata ay puno ng matinding pagkairita sa akin. Ale? Kanina ka patahimik.
Alam mo bang patay na patay sa kinang asawa mo? Ang sabi niya, parang dekorasyon lang daw ang asawa niya sa bahay na amoy matanda. At pakiramdam niya ay buhay lang siya kapag kasama niya ako. Isipin mo naman ang kalagayan ko na araw-araw, nakikinig sa paninira niya sa iyo. Lumapit si Ines at tiningnan ako sa mukha. Masyadong matapang ang amoy ngang kanyang pabango kaya muntik na akong umiwas ng tingin. Pero pinigil ko ang sarili ko at tinitigan siya pabalik. Ano yang tingin na yan? Nakakatakot ha. Pero kahit anong titih mo, wala nang mangyayari. Tapos na si Ramon. Ang bahay na to at lahat ng iPhone niyo, ako na ang makakakuha. Hindi naman kaya ng isang walang kwentang may bahay na tulad mo na panatilihin ang ganito kalaking bahay mag-isa, di ba? Mag-impake ka na at lumayas. Ito na ang magiging bagong pugad ng pagmamahalan namin ng bago kong boyfriend. Hindi tumitigil ang mga pang-insulto ni Inez. Mukhang hindi pa niya alam na nagnanakaw si Ramon sa kumpanya at ako ang may-aring mga shares ng kumpanya. Iniisip niya na ang plano nilang lokohin ang isang kawawang matandang lalaki at ubusin ang kayamanan nito ay nagkaroon lang ng kaunting aberya. Tiningnan ko ang jewelry box na hawak niya. Nasa loob nun ang mga mahahalagang alahas na pamana ng aking ama. Ibinigay ba yon ni Ramon sa kanyang kabit para pagtakpan ang kanyang kasalanan o sadyang nauto lang siya? Alinman doon, umabot na sa suktulan ang aking galit. Binibining Santos, ibaba mo ngayon din ang jewelry box na yan sa sahig. Iyan lang ang tanging matalinong desisyon na magagawa mo. Nang sabihin ko iyon ng mahinahon, nakibit balikat si Ines at ngumiti ng mas nakakaloko. Matalinong desisyon? Wala kang karapatang utusan ako, Ale. Akin to. Kung gusto mong maibalik, mahanda ka ang 2 milyong piso ngayon din. Kapag ginawa mo yon, baka ibalik ko ang kalahating laman nito. Ay, pero hindi mo naman kayang magbayad ng ganun kalaking halaga. Diba, palamunin ka lang naman sa sweldo ng asawa mo. At walang kwenta ang buhay mo. Tumawa si Ines habang iniinsulto ako. Sa sandaling iyon, hinawakan ng isang pulis ang pulso ni Ines. Binibining Ines Santos. Base sa salaysay ni Ramon Hasagawa at sa sitwasyon dito, iniimbitahan ka namin sa presinto dahil sa hinalangang pagnanakaw at pakikipagsabuatan sa embezzlement. Kukumpiskahin din namin ang jewelry box na yan bilang ebidensya. Teka, anong ginagawa niyo? At-taanan ka. Bitawan niyo ako. Magnanakaong pribadong pag-ari ang mga pulis. Idedemanda ko kayo. Ramon. Magsalita ka naman. Nagpupumigla si Ines at humihingi ng tulong kay Ramon. Pero nakayuko na lang si Ramon sa loob ng sasakyan ng pulis na parang patay. Siguro ay natanggap na niya ang katotohanan na ang babaeng minahal niya ay tinawag siyang walang kwentang matanda at ang tanging gusto lang ay nakawin ang kanyang kayamanan. Nang isasakay na si Ines sa police car, inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga at bumulong sa boses na walang ibang makakarinig. Binibining Santos, ang totoo ang lahat ng ari-arian ni Ramon na inaasahan mo ay nakapangalan sa akin. At ako rin ang gumawang ng paraan para pumunta ka dito ngayon. Natigilan si Ines. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Pinapanood kita sa kamera habang ginagamit mo ang spare key para pumasok sa bahay. Nakita ko rin kung ano ang ninakaw mo at kung saan ka pupunta. Salamat sa kooperasyon. Kumpirmado na rin ang kasalanan mo. Ngumiti ako habang pinapanood siyang umalis. Gusto sanang sumigaw ni Ines, pero sa pilitan siyang ipinasok ng mga pulis sa kotse. Habang papalayo ang sirena ng polis ka, nakatayo ako sa harap ng pinto at tumingala sa langit ngayong gabi. Nawala na ang sakit sa aking pisngi, pero ang katotohanang mabubunyak mula ngayon ay magbibigay ng mas matinding sakit kina Ramon at Ines kaysa sa karahasang dinanas ko. Tinapi ako ni Ginong Valdez sa balika ng marahan. Ginang Diwa, napakatata mo. Ngayon, tungkol sa huling ledger na itinago ni Ramon,
Mukhang itinago niya ito sa lugar na hindi natin akalain. Nawala na sa dilim ng gabi ang sirena ng police car at bumalik ang katahimikan sa loob ng bahay. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi mapayapa, kundi malamig at mabigat. Tulad ng isang lugar pagkatapos ng bagyo. Kami na lang ni Ginoong Valdez at isang pulis na nagdodokumento ng crime scene ang naiwan sa entrada. Ginang Diwa, doon tayo. Kailangan nating kumpirmahin kung ano ang huling itinago niya. Sumunod ako kay Ginoong Valdez pabalik sa sala. Ito ang lugar kung saan sinaktan at minura ako ni Ramon ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Nakakalat pa rin sa sahig ang mga dokumentong itinapon niya at ang magagamit na nahulog ng babaeng iyon. Ang itinuturo ni Ginoong Valdez ay ang malaking antigong aparador na gawa sa nara na nakatayo sa gilid ng sala. Regalo ito ng aking ama nung ikinasal kami. Simbolo ito ng matatag na pamilya na gusto niyang buuin ko. Noong nabubuhay pa si Papa, lihim na tinatawanan ni Ramon ang makalumang paniniwala ng ama ko, pero dahil mukhang mamahalin ang aparador at magandang tingnan kapag may bisita, ironically ay nagustuhan niya ito. Mayroon ba sa likod nito? Hindi. Ayon sa testimonya ng isang kahina-hinalang kontratista na nakuha sa internal audit, nagpagawa si Ramon ng espesyal na sekretong lagayan sa muebles sa bahay niyo. Mukhang alam na ni Ginoong Valdez ang gagawin. Diniin niya ng malakas ang isang bahagi ng ukit sa kanang bahagi ng aparador. May narinig na maliit na klik ng bakal, at lumitaw ang isang hindi kapansin-pansing duktungan. Isang hidden drawer. Sa loob ng 25 taon kong nakatira sa bahay na ito, hindi ko akalain na may ganitong sikreto ang aparador na ito. Nang hilahin ni Ginoong Valdez ang drawer, tumambad ang isang itim na leather notebook, ilang easy chips, at mga bankbook na hindi pamilyar sa akin. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang notebook. Pagbukas kong unang pahina, tumambad sa akin ang nga planong isinulat ni Ramon sa kanyang maayos ngunit nakakatakot na sulat kamay. X. Month X Day. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ginong Sato, ang aking ama. Kailangan ko ng pagkain ang madokumento para sa paglilipat ng mga stocks. Maglalambing lang ako kay Diwa, hindi na yon madududa. Madaling utuin ang babaeng yon. Perpektong gatasan ng pera. Ang nakasulat sa unang bahagi ng notebook ay record nung mahigit 20 taon na ang nakakaraan bago mamatay ang aking ama. Habang binabasa ko ito, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa bawat pahina, walang ni katiting na pagmamahal para sa akin, kundi puro malamig na kalkulasyon lamang. X month X day. Sigurado na ang promotion ko. Ito ay dahil sa impluensya ng maaset ni Diwa sa kumpanya. Pero kailangan kong iparamdam sa kanya na dahil ito, sa sarili kong galing. Ang susi ay ang paminsan-minsang pagpunasam nga pagkakamali niya para mawalan siyang ang tiwala sa sarili. Iyon ang pinakamabisang paraan para makontrol siya. Nawalan ako ng salita. Ang 25 taon ang pagsasama namin na pinaniwalaan at sinuportahan ko ay isa lang palang script ang pananamantala na isinulat ang lalaking ito. Ang mapanahong napakita siya ang kabaitan ang magaluha ang tuwa noong napromote siya. Lahat pala iyon ay peg-arte lang para makontrol ako at maubos ang pamana ang aking ama. Possible ba talagang mangyari ito? Ang boses ko ay nanginginig at tuyot na parang tuyong dahon. Sa gitnang katahimikan, ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng notebook. Zamga huling pahina, nakazulat ang isang nakakagulat na plano. Masyado akong napagastos kay Ines ngayon. Pero sakto lang. I-stress ko si Diwa. Paparatangan ko siya ng pagnanakaw sa bahay at i-divorce ko siya. Sa ganitong paraan, hindi lang ako makakaiwas sa pagbabayad ng alimony. Mapapalayas ko pa siya habang hawak ko pa rin ang lahat ng asset niya. Panahon na para magbunga ang araw-araw kong pagsasabi sa kanya na pang-elementarya lang ang utak niya. Walang maniniwala sa isang middle-aged na babae na may tata na magnanakaw. Pang-elementarya lang ang utak? Bumalik sa alaala ko ang masalita ni Ramon. Ano namang magagawa ngang isang walang kwentang babaeng tulad mo? Palamunin ka lang sa sweldo ko. Ang mapang-iinsultong iyon ay hindi lang basta salitang galit, kundi isang sumpa na matagal na niyang itinatanim sa akin para alisan akong tiwala sa sarili at tuluyang sirain ako sa lipunan. Pilit kong pinigil ang panghihina ng aking mga tuhod at isinara ang notebook.
Sa sandaling iyon, may isang litrato na nahulog mula sa notebook. Ito ay litrato ng aming kasal ni Ramon. Nakangiti ako doon. Nasa rurok ng kaligayahan. Sa tabi ko, nakatingin si Ramon sa kamera, at ngayon ko lang napansin na nakakatakot ang lamig ng kanyang mata. Ginang diwa mapakatatak kayo. Mayroon pa. Tingnan niyo ang bangbuk na ito. Sa ujo ni Ginoong Valdez, binuksan ko ang bangbuk. Nakarecord dun hindi lang ang mapondong ninakaw sa kumpanya, kundi pati na rin ang malalaking halaga na mauta na wini-withdraw mula sa aking personal account. At ang nakakagulat, ang nga pangalan ng tumanggap ay hindi lang si Ines, kundi marami pang ibang babae. Ang lalaking ito, hindi lang si Ines ang karelasyon niya, kundi marami pang ibang babae, at binubuhay niya silang lahat gamit ang pera niyo, Ginang Diwa. At may koneksyon pa siya sa investment scam group. Parang nasa malayo ang boses ni Ginoong Valdez. Nablangko ang utak ko sa sobrang gulat, at tanging ang tanong na, bakit? Ang umaalinggaw-naw. 25 taon. Mahigit kalahating ang buhay ko ang ibinigay ko sa kanya? Pero lahat pala ay nakatayo sa kasinungalingan. Ang kamay na sumampal sa akin ay ginamit niya para magpasarap kasama ang ibang babae habang niloloko ako. Ngunit sa sandaling iyon, malakas na tumunog ang landline sa sala. Sino kaya ang tatawag ng ganitong oras? Tulala kong inabot ang telepono. Ang boses na narinig ko mula sa kabilang linya ay mula sa isang hindi inaasahang tao na lalo pang magpapabago sa sitwasyon. Hello? Diwa, may problema. Manood kang balita ngayon din. May matinding nangyayari sa kumpanya ni Ramon. Ang tumawag ay ang kapatid ni Ramon na si Yoko na matagal na naming hindi nakakausap. Bago ko pa man maintindihan ang ibig niyang sabihin, umaling-angaw sa buong kwarto ang breaking news chime mula sa telebisyon. Nakatitig ako sa screen habang hawak ang telepono. Ang ipinapakita sa TV ay ang headquarters ng kumpanya ni Ramon sa Makati. Maraming mga autoridad na nakasuot ng parang protective gear ang sunod-sunod na pumapasok sa gusali. Breaking news. Ngayong gabi, nagsagawa raid ang nga pulis sa opisina isang malaking kumpanya electronics dahil sa hinala na ang nga opisyal at empleyado nito ay sangkot sa malakihang money laundering. Ang pinaghihinala ang leader ay si Ramon Hasagawa, manager ng Sales Department 1. Si Manager Hasagawa ay pinaghihinala ang nakikipagsabuatan sa isang investment scam group at naglalabas ng malaking pondo papuntang ibang bansa sa pamamagitan ng mga pekeng transaksyon. Hindi totoo yan. Organisadong money laundering. Muntik nang mahulog ang telepono sa kamay ko. Narinig ko ang nangingini na boses ni Yoko, ang kapatid ni Ramon, sa telepono. Diwa, naririnig mo ba? Anong ginawa ni Kuya? Pumunta rin ang mapulis dito kanina. Sinabi raw ni Kuya sa mga kamag-anak natin na may special investment project ang kumpanya at nakakolekta siya ng halos 100 milyong piso. Tapos na tayo. Hindi lang pala planong nakawin ni Ramon ang nga asset ko. Ginamit din niya ang kanyang kamag-anak at ang kumpanyang matagal na sumuporta sa kanya bilang kasangkapan ng sindikato. Namutla na rin si Ginoong Valdez at naging seryoso ang kanyang mukha. Sunod-sunod siyang tumawag sa kanyang matauhan gamit ang smartphone para magbigay ng autos. Diyos ko! Hindi lang pala simpleng embezzlement. Sinira ni Ramon ang sistema ng kumpanya mula sa ugat. Sa sandaling iyon, muling nakagulo. Sa labas ng bahay, bukod sa poliskar na nakdala kay Ramon kanina, may ilang itim na sasakyan ang huminto sa tapat nga aming bahay. Ang malumabas ay mapropesyonal mula sa Commercial Crimes Division ng PNP o NBI. Ginang Diwa Hasagawa, tama ba? Pasensya na sa abala ngayong gabi. May ma-emergency kaming itatanong tungkol sa asawa niyo. Pumasok ang ma-investigador sa loob ng bahay. Ang sala ay hindi na mukhang mapayapang tahanan, kundi isa ng crime scene. Kinuha ng isang investigador ang notebook at IC chips na nakuha ni Ginong Valdez sa hidden drawer at inilagay sa evidence bag. Nasaan na si Ramon Hasagawa? Tanong ko. Sumagot ang investigador na may seryosong mukha. Kasalukuyan siyang inimbestigahan sa lokal na presinto dahil sa kasong assault.
pero ililipat namin siya sa headquarters. Akala niya simpleng pambababay lang o maliit na embezzlement ang kaso niya. Pero hindi ganon kasimple ang sitwasyon. Kasapwat siya ang isang international scam group. Ayon sa investigador, ang kabid na sine sa isang operatibo na sindikato mula pa nung lumapit siya kay Ramon. Ginamit ng sindikato ang kayabangan ni Ramon, ang kawalan niya ng kasiyahan sa akin bilang asawa. At higit sa lahat, ang kanyang pinalaking ego na dapat ay mas mataas ang pagilala sa kanya. Itinaas ni Ines si Ramon bilang isang matagumpay na tao at pinangakuan ng malaking pabuya kapalit ng pagtulong sa money laundering. Ngunit ang totoo, ginawa nilang mastermind si Ramon sa lahat ng krimen para kapag nakaaberya, siya lang ang sisisihin at makakatakas ang sindikato parang pagputol sa buntot ng butiki. Yung 20,000 piso? Hindi lang pala yon pang diet, no? Posibleng ang mga bagong perang yon ay signal para simulan ang isang transaksyon sa loob ng organisasyon? O may kinalaman sa password ng isang hidden account? Kaya siguro desperado siyang makuha yon at ibinintang pa sa iyo ang pagnanakaw. Kasi kung hindi niya may bibigay yon kay Ines, baka manganib ang buhay niya. Naalala ko ang nakakatakot na mga mata ni Ramon nung sinampal niya ako. Hindi lang pala iyon simpleng galit, kundi takot ng isang taong malapit ng mamatay. Pero kahit na, hindi pa rin sapat na dahilan iyon para palabasing magnanakaw ang asawang 25 taon niyang nakasama at saktan ito. Kinausap ako ni Ginoong Valdez sa boses na punong pagsisisi. Ginang Diwa, bilang shareholder kumpanya at bilang kaibigan, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo. Responsibilidad ko na hindi ko napigilan ang kalokohan ni Ramon. Mula bukas, haharapin ngang kumpanya ang matinding problema. Ginoong Valdez, wala kayong kasalanan. Ang lahat na ito ay dahil sa kasakiman ng lalaking iyon. Sa sandaling iyon, may narinig na nakmamadaling boses mula sa radyo ang isang investigador. Dito sa headquarters, si Ramon Hasegawa ay nakpanik habang iniimbestigahan at paulit-ulit na nagsasabi ngang hindi maintindihan. Sumisigaw siya nga, "Papatayin ako ni Ines." Wala akong alam. Ang asawa ko ang may gawang lahat dahil may posibilidad na saktan niya ang sarili niya. Ilalagay namin siya sa protective custody. Umabot na sa sukdulan ang kalituhan ni Ramon. Hindi niya matanggap na maisa ang paguhong kastilyong gawa sa kasinungalingan na binuo niya. Ang lalaking ubot ng tapang na minamaliit ako kanina, ngayon na siya na ang nasa alanganin, ay muling isasakripisyo ang pamilyang dapat sana ay pinoprotektahan niya. Nakakaawa. Talaga. Nakakaawang tao. Sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi tumulo ang luha ko. Ang tanging naramdaman ko ay kawalan. Na parang ang pundasyon ng 25 taon ay gumuho sa ilalim ng aking mga paa. Umarap ako sa investigador at nagsalita sa matatag na tono. Kahit ano pang sabihin niya, ang totoo, ang lahat ng ebidensya ay nasa bahay na ito. Wala akong balak patawarin siya kahit kaunti. Siguraduhin ninyong pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang kasalanan pananakit, embezzlement, at estafa. Tumango ng malalim ang investigador at ipinagpatuloy ang paghahaluhog sa bahay. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Bago ilipat si Ramon sa protective custody, may binanggit siyang pangalan. Ito ay ang nakakagulat na tunay na mastermind sa likod ng malaking kasong ito na hindi inaasahan ni na Ginoong Valdez, ngamga pulis, at lalo na ako. Si Doña Elena, imposible yan. Si Doña Elena ay parang tunay na ina na sa akin. Nang injinig ang boses ko habang tinitingnan ang screen ng tablet na inyabot ng investigador. Ang nakalagay doon ay litrato ngina ni Ramon, ang aking biyenan na si Doña Elena, at isang komplikadong diagram ng money laundering network kung saan siya ang nasa tuktok. Sa loob ng 25 taon ng aming pagsasama, habang lumalala ang relasyon namin ni Ramon, si Doña Elena ang tanging sandalan ko. Sa tuwing binabato ako ni Ramon ng masasakit na salita, hinahawakan ni Doña Elena ang aking kamay at malambing na sinasabi, "Pasensya ka na. Hindi lang marunong mapahaya ng damdamin ang anak ko, pagsasabihan ko siya ng mayos.
Noong maisa kong inalagaan ang ama ni Ramon, ang yumaong biyenan ko, sa loob ng 10 taon, umiyak na nagpasalamat sa akin si Doña Elena at sinabing, "Ikaw ang pinakamabait na manugang sa buong mundo, Diwa. Hindi ako karapat dapat sa iyo." Dahil sa mga salitang iyon, nakayanan ko ang mamahihirap na araw. Ngunit ang ebidensyang ipinakitangang investigador sa harap ko ay walang awang sumira sa lahat ng alaalang iyon. Ayon sa salaysay ni Ramon, ang kanyang ina na si Doña Elena ang nagturo sa kanya ang embezzlement at nagpakilala sa kanya kay Inez. Si Doña Elena ay dating sekretarya sa finance department ng kumpanya ng iyong yumaong ama. Hindi ba? O narinig ko na nagtrabaho siya doon ng ilang taon nung bata pa si Papa? Nung panahong iyon, nalaman niya ang tinatagong asset ng iyong ama at ang kahinaan ng accounting system ng kumpanya. Unti-unti niyang ninanakaw ang pondo mula sa pamilya mo para palakihin ang kanyang anak bilang elite. At nang mapakasalan kang ang kanyang anak, na kumpleto ang kanyang plano sa pagsasamantala. Ang masalitang investigador ay tumarak sa puso ko na parang matalim na kutsilyo. Hindi lang dahil sa sariling ugali ni Ramon kaya niya ako minamaliit at tinatawag na walang kwenta. Ito ay dahil din sa pagmamanipula ni Doña Elena sa likod, na paulit-ulit na ibinubulong kay Ramon sa loob ng 25 taon na. Huwag mong hayaang makaroon ng kumpiyansa sa sarili si Diwa. Kapag nalaman niya ang halaga ng kanyang maaset, mawawalan tayo ng kalayaan. Iniabot sa akin ang record ng mga sinabi ni Ramon sa investigasyon. Nakasulat doon ang nakakarapultong tunay na pagkatao ng babaeng pinakatiwalaan ko ng lubos. Laging sinasabi ni Mama, si Diwa ay isa lamang maginhawang pitaka. Hindi mo kailangang mahalin siya. Basta panatilihin mo lang siyang sunod-sunuran na parang papet. Balang araw, agawin natin ang lahat ng karapatan na iniwan ng ama niya at mamumuhay tayo ng marangya sa ibang bansa. Kaya ako nakipaglaro kay Inez. Kasi sabi ni Mama, kahit malaman ni Diwa ang pambababay mo, ako ang bahalang magpaikot sa kanya. Kaya itinulak niya ako na gawin yon. Napahawak ako sa aking ulo at napaupo sa sahig. Ang pamilyang pinaniwalaan at prinotektahan ko sa loob ng 25 taon ay isa lang palang sistema ng pagsasamantala. Ang pagsampal sa akin ni Ramon at ang planong pagdadalang kabit sa bahay ay bahagi lamang ng huling yugto ng senaryo na isinulat ni Doña Elena. Gusto niyang umabot ako sa sukdulan at makipag-divorce o kaya ay mabalif at magpakamatay para makuha nila ang lahat ng aset sa sandaling iyon. Doña Elena, anong nararamdaman mo nung inaalagaan kita? Nung nakikita mo akong nagsasakripisyo para sa asawa ko, sa anak mo, anong mukha ang ipinapakita mo habang pinagtatawanan mo ako? Bago pa man ang galit, dumating ang malalim at walang katapusang kalungkutan. Habang tumutulo ang luha ko, naramdaman ko lang ang lamig ng sahig. Kasinungalingan ang lahat. Ang pagkatao ni Ramon, ang pagmamahal ng biyenan ko, ang 25 taon ng aking pagsasakripisyo. Ngunit ang sumunod na sinabi ng investigador ay nagpabago sa aking kalungkutan patungo sa malamig na pagnanais na pumatay sa isang iglap. Ginang Diwa, kumalma po kayo at makinig. Sa totoo lang, hindi namin makita si Doña Elena ngayon. Matapos dalhin sa presinto si Ramon, nawala siya mula sa kanyang bahay dala ang malaking halaga ng pera. At mayroon kaming nakababahalang impormasyon. Nawawala? Saan siya pumunta? Ang huling signal ng GPS ng kanyang smartphone ay nasagap malapit sa condominium ng anak ninyong si Tala. Dumagundong ang dibdib ko. Si Tala, ang aking nag-iisang pag-asa para kay Doña Elena. Si Tala ang kanyang nag-isang apo. Pero kung ang tingin niya ngayon kay Tala ay isang target para makaganti sa akin na sumira sa kanyang ambisyon, gaya ng isang nasugatang hayop. Ginoong Valdez, ihanda niyo ang sasakyan. Kailangan kong pumunta kay Tala. Tumayo ako. Tumigil na ang panginginig ng aking matuhod. Sa loob ng 25 taon, namuhay ako bilang mabuting asawa at mabuting manugang. Ngunit kapag may magtatangkang manakit sa anak ko, kaya kong maging demonyo. Kahit pa ang taong iyon ay ang babaeng itinuring kong ina nun.
Teka lang Ginang Diwa, sasama kami. Posibleng kasama ni Doña Elena ang nga natitirang miyembro ng sindikato. Delikado masyado. Nga pulis, mangako kayo ngang isang bagay. Tinitigan ko ng diretso sa mata ang investigador. Ako ang huhuli sa babaeng yon. Hayaan ninyong ako ang tumapos sa 25 taon na ito. Paaminin ko siya sa sarili niyang bibig kung ano ang ginawa niya sa akin at sa anak ko. Dahil sa matinding liwanag sa aking mga mata, tila urong ang investigador at natahimik sandali. Pagkatapos ay tahimik siyang tumango. Naintindihan ko, pero huwag po kayong magpapahamak. Magmadali tayo. Para kaming bagyong lumabas ngang bahay at tumakbo sa gabi. Ang pulang ilang polis karay nakakatakot na tumatanglaw. Sa tanawin sa labas ng bintana. Ang biyahe papunta sa kondo ni Tala sa Taguig ay tumatagal ng 30 minuto. Ang 30 minutong iyon ang pinakamahabang oras sa buhay ko. Habang nasa daan, tumawag si Tala sa akin. Nang islight nang nanginginig kong daliri ang screen, ang narinig ko sa speaker ay hindi ang iyak ni Tala. Ma, kumalma ka at makinig. Nandito si Lola sa kwarto ko ngayon. Pero parang may mali sa kanya. May hawak na kutsilyo si Lola at natatawang sinasabi na papuntahin kita dito. Ginong Valdez, itigil niyo dito. Mga pulis, lumayo muna kayo sa sasakyan. Sa tapat ng tsondo ni Tala, nagsalita ako ng mahinahon ngunit matatag. Nagtatakang tumingin si Ginong Valdez at tinapakan ang preno, at bumagal din ang police car na kasabay namin. Anong sinasabi niyo? Ginang Diwa, may hawak na patalim ang kalaban. Hindi namin kayo pwedeng hayaang mag-isa. Ayos lang. Ako ang pakay ni Doña Elena. Kung lulusob ang mga pulis, baka kung ano pa ang gawin niya dahil desperada na siya. Pero kung ako lang mag-isa, iisipin niyang panalo na siya at siguradong magkakamali siya. At isa pa, gusto kong tapusin ang 25 taon na ito nang walang istorbo. Dahil sa malamig at determinadong tingin ko, napilitang tumango si Ginoong Valdez. Nanggako rin ang mga investigador na palilibutan nila ang labas ene gusali at agad na lulusob kapag may nangyari. Bumaba akong sasakyan at naglakad sa pasilyong tahimik na kondominium nang hindi gumagawa ngang ingay ang aking takong. Pagkatapat ko sa pinto ngang kwarto ni Tala, hindi ito nakakunci at bahagyang nakabukas. Para itong pinto papunta sa impyerno na nag-anyaya sa akin. Diwa, nandito ka na pala. Mabilis ka ha. Mukhang mahal na mahal mo talaga ang anak mo. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko si Tala na nakaupo sa sofa sa sala. At sa likuran niya, ay nakatayo si Doña Elena na may hawak na fruit knife na nakatutok sa lik ni Tala. Wala na ang bakas ng dati niyang mahinahon at mabait na itsura. Magulo ang kanyang puting buhok, nanlilisik ang nga mata, at may nakakatakot na ngiti sa kanyang bibig. Mahuwa kang lalapit, sigaw ni Tala, pero idiniin ni Doña Elena ang kutsilyo ng kaunti. Tumahimik ka. Tala, may importanteng pag-usapan kami nga mo. Sige na Diwa, umupo ka diyan. Tapusin na natin ito bilang pasasalamat sa 25 taon. Sumunod ako at umupo sa dining chair. Kaharap ko sa mesa ang dati kong biyenan. Doña Elena, bakit niyo ginagawa ito? Itinuring ko kayong tunay na ina at ginawa ko ang lahat para sa inyo. Mula nang mamatay si Papa, akala ko kayo na lang ang pamilya ko. Sa sinabi ko, tumawa ng malakas si Doña Elena na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tunay na ina? Nagpapatawa ka ba? Hindi ko nakalimutan kung paano ako tratuhin ng tatay mo yung mayabang na lalaking yon. Magaling siya sa trabaho. Pero minamaliit niya ako dahil sa mababang pinakmulan ko at gusto niya akong gawing sekretarya lang habang buhay. Ang kayamanang iniwan ng lalaking yon ay dapat sa akin napunta bilang kabayaran sa paghihirap ko. Nanginginig ang boses ni Doña Elena sa galit. Kaya ipinadala ko ang anak ko sa iyo, ipinamulat ko kay Ramon. Si Diwa ay kasangkapan lang. Isang walang kwenta at bobong babay na may dugong nanggaling sa lalaking yon na may silbi lang para gamitin. Nung inaalagaan mo ang asawa ko, gusto mong malaman ang nararamdaman ko?
Bagay sa iyo ang mag-alaga ngang mamatay na matanda. Tanga ka kasi at masyadong mabait. Araw-araw kitang dinuduraan sa isip ko. Ibinuhos ni Doña Elena ang lahat ng lason na itinago niya sa akin. Ang bawat salita niya ay nagpapadilim sa aking 25 taon. Mukhang nag-enjoy siya na makita akong kawawang biktima na walang masabi. Sa huli, wala ka talagang nalaman. Ang pambababae ni Ramon, ang pananakaw niya sa kumpanya, ako lahat ang may pakanan nun. Nung sinampal ka ni Ramon, nagdiwang ako sa likod. Sa wakas, dumating na ang araw na masisira ka na sa pag-isip at maagaw ko na ang lahat ng karapatan mo. Itinaas ni Doña Elena ang kutsilyo at tumawa na parang balif. Pero yung si Ramon, pumalpak siya kaya nasira ang lahat. Sana hindi na lang ako nanganak ng papa na katulad niya. Pero diwa, ako pa rin ang huling tatawa. Ang titulo ng kondominium na to at ang password ng hidden account na inihanda mo para kay Tala, ibibigay mo sa akin lahat ngayon din. Kapag tumanggi ka, makakaroon ng pilat ang magandang mukha ng batang ito. Tumingin si Doña Elena kay Tala. Balak niyang sugatan ang parehong lugar sa mukha kung saan ako sinampal ni Ramon. Sa sandaling iyon, ang apoy ng kalungkutan sa puso ko ay biglang lumamig hanggang sa maging yelo. Doña Elena, hindi Elena. May isa kang malaking pagkakamali. Tahimik akong tumayo, kahit nakatutok sa akin ang kutsilyo. Walang pag-aalinlangan o takot sa aking mga hakbang. Pagkakamali? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka na makakatakas. Alam kong nasa labas ang mapulis. Pero tingnan natin kung mauna ko bang idamay ang batang tubago sila makapasok. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang tinutukoy ko ay ang kayabangan mo na isiping ang babaeng minamaliit mo at tinatawag mong walang kwenta at bobo ay nanatiling sunod-sunurang pupet sa loob ng 25 taon. Naglabas ako maliit na remote control mula sa aking bulsa. Yung jewelry box na ibinigay ni Ramon kay Ines. Alam mo ba kung bakit walang laman yon? 10 taon ko nang alam na pinupuntirya niyo ang pamana ng aking ama. Kaya matagal ko nang pinalitan ang laman nun. Ano? Hindi lang yon. Ang mastoks ng yumaong ama ko at ang hidden account sa ibang bansa na akala mo ay sayo na, pasensya na, pero nailipat na ang lahat ng yon sa ibang trust fund nung nakaraang buwan. At ang beneficiary ay hindi ako o si Tala. Nawawala na ang yabang sa mukha ni Doña Elena. Ang ma-beneficiary ay ang mabiktimang ang kumpanya na ginawa niyong gatasan. At ang pamilya ni Lito Tanaka na namatay dahil kay Ramon. Ang parang pinakmumulan ng ambisyon mo ay nasa lugar na hindi mo na maabot kahit kailan. Kasinungalingan, hindi yan magagawang isang walang kwentang katulad mo. Magagawa ko. Ako yata ang estudyante mo nung sekretarya ka pa. Ang nag-isang bagay na itinuro mo sa akin ay ang teknolohiyang pagdududa sa tao at pagiging tuso. Nakakatawa. Humakbang ako palapit kay Elena. Isa pa, yang kutsilyo na hawak mo. Tala, tama na yan. Sa sinabi ko, biglang nawala ang takot sa mukha ni Tala. At sa nakakagulat na bilis, hinawakan niya ang pulso ni Elena at sa isang mabilis na galaw ay napatalsik niya ang kutsilyo. Ang kutsilyong gumulong sa sahig ay malamig na kumislap sa ilaw ng sala. Hindi makapaniwala si Elena habang nakatingin kay Tala na may malamig na tingin habang hawak ang kanyang pulso. Ti Tala, ano ba? Anong ginagawa mo? Bastos ka sa lola mo. Bitawan mo ako. Sumigaw si Elena. Pero hindi natinak si Tala. Ang kanyang madaliri ay may puwersa na epektibong natutunan niya sa self-defense training. Lola! Tama na. Matagal ko nang alam. Lagi mong sinasabi na ikaw ang nagpapaaral sa akin sa college, pero ang totoo, ninanakaw mo lang yon sa hidden account ng pamilya ni Mama. At alam ko rin na ikaw ang nagpakilala kay Ines kay Papa para sirain ang pamilyang to. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Gusto ko lang protektahan ang pamilyang to? Protektahan ang pamilya? Mali ka. Ginagawa mo lang to para sa sarili mong luho at baluktot na paghihiganti. Yung pinakakatiwalaan mong si Ines. Sumuko na sa pulis noong 1 linggo pa. Kinausap siya ni Mama at kinumbinsi na sumuko para mapagaan ang parusa niya. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Elena. Sumuko? Si Ines? Impossible!
Tapat siya sa akin. Pinangakuan ko siya ng malaking pera at pagtakas sa ibang bansa. Yung perang yon, kinumpis ka na ni Mama. Nadesperado si Ines kasi gagawin mo lang siyang panakibutas, kaya sinabi niya ang lahat. Ang buong rutang money laundering na kinasangkutan mo, at kung paano mo mininkontrol si Papa, lahat sinabi niya. Pinilipit ni Tala ang braso ni Elena. At napaluhod si Elena sa sahig. Wala na ang dating elegante at nakangiting biyenan. Ang naroon ay isang kriminal na nawala ang lahat at nasakal sa sarili niyang kasinungalingan. Dahan-dahan akong lumapit kay Elena. Ang sakit ng aking namamagang pisngi ay napalitan ngang masarap na pakiramdam ngang tagumpay. Elena, nung tinatawa mo akong walang kwenta, tinitipon ko na ang lahat ng ebidensya ng tax evasion at embezzlement mo. Nung araw na pinasampal mo ako kay Ramon para palabasing magnanakaw, ang 20,000 piso na yon ay sadyang inilagay ko malapit sa pitaka ni Ramon. Biglang nag-angat ng mukha si Elena. Ano? Ang gabagong perang yon ay nilagyan kong special die at GPS chip? Mula nang dalhin yon ni Ramon kay Ines hanggang sa mapunta sa iyo? Binabantayan ng mapulis ang lahat ng ruta. Sa sandaling tinanggap mo ang perang yon bilang pabuya sa tagumpay, kumpirmado na ang warrant of arrest mo. Ipinakita ko sa harap ni Elena ang screen ng aking smartphone. Nakikita doon ang litrato hidden safe ni Elena na binuksan ng mga pulis at naglalaman ng maraming secret ledgers at mga nakaw na alahas. Donya Elena, tinawa mo akong palamunin. Pero ano ang totoo? Sa loob ng 25 taon, kayo ni Ramon ang naging palamunin sa aset ng pamilya ko, umabuso sa kabaitan ko, at umubos sa buhay ko. Hindi ba? Ibinalik ko sa kanya ang ngapang insultong ibinato niya sa akin nun. Anong pakiramdam na makorner ng isang taong may utak na pang-elementarya lang? Sino kaya talaga ang dapat tawaging magnanakaw? Maraming reporter ang nag-abang sa labas ngayon. Bukas, ang maskarangang pagiging mabait na binuo mo sa loob ng maraming taon ay madudurok sa national television. Wala nang lakas si Elena para sumagot. Bukas sara na lang ang kanyang bibig na parang isda. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang manaabang na investigador. Elena Hasegawa, inaresto ka namin sa salang paglabag sa Anti-Money Laundering Act at attempted murder. Isinuot sa kanyang manipis na pulso ang malamig na posas. Kinalatkat si Elena patayo, pero tinitigan niya ako ng masama na parang isinusumpa ako. At sinabi ang huli niyang masamang salita. Diva, akala mo ba nanalo ka na? Balif na si Ramon. Ang 25 taon mo ay walang saysay. Magsisi ka habang buhay sa walang laman na bahay. Nang marinig ko iyon, ngumiti ako ng pinakamaliwanag sa tanang buhay ko. Hindi Elena. Ang 25 taon ko ay nagbunga sa sandaling ito. Malaya na ako. At kasama ko si Tala na naniwala at lumaban kasama ko. Ang walang saysay ay ang buhay mo. Ang pangalan mo ay maalala magpakailanman bilang simbolong kriminal. Sumigaw si Elena habang isinasakay sa polis ka. Ang kanyang walang kwentang put ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng kondominium. Naiwan kaming dalawa ni Tala sa tahimik na kwarto. Hinawakan ni Tala ang aking kamay ng mahigpit. Ma, tapos na. Ang galing mo. Salamat ma. Tala, naging matatag ako dahil sa iyo. Tumingin kami sa night view sa labas kang bintana. Papalayo na ang asul na ilaw ng police car. At sa silangan ay nagsisimula ng lumiwanag ang langit. Ang mahabang gabi ng 25 taon ay natapos na. At magsisimula na ang bagong araw. Ngunit ang tunay na katapusan ng kwento ay hindi lang ang matagumpay na paghihiganti. Pagkaalis nina Elena at Ramon, nakatanggap kami ni Talangang isa pang balita na may tuturing na himala. Isang linggo matapos ang insidente, binisita namin ni Tala ang puntot ni Papa sa isang sementeryo sa probinsya. Nasa ibabaw itong isang burol, at sa ilalim ng maaliwalas na langit, ay matatanaw ang kumikislap na dagat sa malayo. Ito ang paboritong lugar ni Papa. Ang madidilim at mabadyong araw hanggang noong nakaraang linggo ay parang matagal na panahon na ang nakalipas. Matapos linisin ang lapida at mag-aleng bagong bulala, naamoy ko ang halimuya ng mga bulala na dalang ang hangin mula sa dagat. Pumikit ako at tahimik na kinausap si Papa sa aking isip. Papa, tapos na ang lahat.
Parang nabawi ko na ang mabagay na pinahahalagahan mo. Pagkatapos ay may narinig akong pamilyar at mahinahong boses mula sa likuran. Ginang Diwa, maliwalas na ang mukha niyo ngayon. Paglingon ko, nakatayo doon si Attorney Cruz, ang matalik na kaibigan ni Papa, at matagal ng abogadong aming pamilya. Siya ang aking pinakamalaking kakampi na nakipag-usap sa mga pulis at securities company sa likod na mga pangyayari para malutas ang kaso. Attorney Cruz, salamat po sa pagpunta niyo kahit abala kayo. Yumuko ako, at ngumiti ng malumanay si Attorney Cruz sabay abot ng isang lumang sobre. Sa totoo lang, Ginang Diwa, bukod sa huling habilin, may ipinatago ang iyong ama sa akin 25 taon na ang nakakaraan na ibibigay ko lang kapag dumating ang tamang panahon. Nung ikinasal ako 25 taon na ang nakakaraan? O, noon pa man ay alam na ngang iyong ama ang ambisyon ni Elena. Pero nang makita niyang nagtitiwala ka kay Ramon at gusto mong hanapin ang sarili mong kaligayahan, pinili niyang manahimik at hayaan ka. Pero kung sakaling dumating ang araw na mawalan ka ng pag-asa, nagiwan siya nga magiging sandata mo. Nanginginig ang kamay kong tinanggap ang sobre. Sa loop ay may sulat para sa akin na isinulat ni Papa sa kanyang matata na sulat kamay. Mahal kong Diwa, kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay nalampasan mo na ang pinakamahirap na pagsubok sa buhay mo. Palaging may tinik sa puso ko dahil ipinakasal kita kay Ramon. Kahit alam ko ang tunay na ugali ni Elena, nirespeto ko ang desisyon mo dahil naniniwala ako sa katatagan mo. Diwa, hindi ka isang taong walang magagawa na umaasa lang sa iba para mabuhay. Ang iyong kabaitan, ang iyong pagsasakripisyo, ang iyong pagtitiis, ang lahat ng iyon ay aking karangalan at ang tunay na yaman ng ating pamilya. Kung dumating ang araw na ipakita nila ang kanilang pangil at saktan ka, huwag kang mag-atubiling gamitin ang huling susing inihanda ko kasama ng sulat na ito. Malaya ka na. Huwag kang magpatali kahit kanino. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba, at sana ay simulan mo dito ang buhay na totukang masaya. Ikaw ang pinakamagandang obra maestra ko. Nagmamahal, Papa. Pagkabasa kong sulat, tumulo ang mainit na luha sa aking pisngi. Ang sakit noong sinampal ako ni Ramon. Ang lungkot noong ininsulto ako ni Elena, lahat ng iyon ay naramdaman kong nagilom dahil sa sulat na ito. Alam ni Papa. Alam niyang darating ang araw na tatayo ako sa sarili kong mapaa at marerealis ko ang sarili kong halaga. At 25 taon na ang nakakaraan ay inihanda na niya ang lahat para doon. Salamat Papa, ayos na ako. Hindi ko na muli mamaliitin ang sarili ko. Ipinakita sa akin ni Attorney Cruz ang isa pang dokumento. Ito ay ang deed of donation ng isang malawa na lupain at lumang rest house na inilaan ni Papa mula sa kanyang personal na asset para magamit ko ng malaya. Ito ang rest house sa tahimik na gubat, marahil sa Tagaytay o Laguna, na pinangarap ni Papa na titirhan namin ni talabalang araw. Ginang Diwa, sina Ramon at Elena ay dinala na sa piskalya kahapon. Masyadong malaki ang halaga ng embezzlement at kumpleto ang ebidensya ng organisadong krimen. Siguradong hindi bababa sa 10 taon ang kulong nila. Si Ines naman ay umamin sa kanyang kasalanan at makukulong din. Ganun ba? Sana ay harapin nila ang bigat ng kanilang kasalanan. Wala na akong naramdamang galit sa kanila. Tanging ang bigat ng 25 taon at ang tahimik na pag-asa sa bagong buhay na magsisimula ang nararamdaman ko. Isang buwan ang makalipas, ibinenta ko ang bahay na matagal naming tinirhan. Itinapon ko lahat ng gamit ni Ramon, at ang mamahaling gamit na natagpuan sa hidden room ni Elena ay idinonate ko sa auction para sa suporta sa mga biktima. Lumipat kami ni Tala sa rest house sa gubat na iniwan ni Papa. Ang buhay doon ay kabaliktaran ng dati naming buhay tahimik at payapa. Gumijizing ako sa huni ng mga ibon sa umaga, namimitas ng herb sa hardin kasama si Tala, at umiinom ng tsaa. Dati, namumuhay ako na parang nagtatago sa takot sa sumpa na ako ang bumubuhay sa iyo, pero ngayon, nakatayo na ako sa sarili kong paa at humihinga gamit ang sarili kong puso. Ipinagpatuloy ni Tala ang kanyang pag-aral sa unibersidad. At tuwing katapusan ng linggo ay
Nagtuturo siya ng self-defense sa mga bata sa kapitbahayan. Natutunan din niya mula sa insidenteng iyon ang kahalagahan ng lakas para protektahan ang iba. Isang dapit hapon, nakatingin ako sa mapulang langit mula sa veranda. Nang tumingin ako sa salamin, wala ni isang galos sa pisngi kong namaga sa sampal nung araw na iyon. Sa halip, ang nakita ko ay hindi ang muhangang isang may bahay na walang tiwala sa sarili, kundi ang mamatangang isang babaeng may dignidad at ningning. Mahanda na ang hapunan! Espesyal na kare-kare ang niluto ko ngayon. Masayang boses ni Tala ang narinig mula sa kusina. Ngumiti ako at pumunta sa kusina. Sa mesa ay may dalawang nakangiting mukha at mainit na sabaw. Naalala ko ang salitang magnanakaw na ibinato ni Ramon sa akin noong araw na iyon. Siguro nga may ninakaw ako. Iyon ay ang pinakamahalagang kayamanan ang aking buhay mula sa maganit na taong tulad nila. Ang 25 taon ng pagtitiis ay hindi na sayang. Dahil sa mga-panahong iyon, nalaman ko ang tunay na lakas at nakilala ko ang tunay na pagmamahal. Ang gabing binato akong walang lamang pitaka ay ang simulang gabi kung kailan tunay na mapupuno ang aking buhay. Nakipagtos ako kay Tala at tahimik kaming uminom. Kahit ano pa ang mangyari sa buhay ko mula ngayon, hindi na ako matitinag. Mamumuhay ako ng may dangal bilang ako. Sa labas ng bintana, nagsimula ng kuminang ang unang bituin. Para itong mainit na tingin ni Papa na nagbabantay sa amin mula sa langit. Papa, panorin mo ako. Magiging pinakamasayang tao ako sa buong mundo. Sa aking ibinulong, lumitaw sa aking mukha ang pinakamagandang ngiti sa tanang buhay ko.